Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rapi Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rapi Tulfo in action. Magandang araw po sa lahat at welcome na naman sa panibagong episode ng Wanted sa Radyo. Makakasama po natin ngayon si Samantha, isang dating OFW kasama ang kanyang kapatid na si John Paul. Magandang umaga po, Sir Rafi. Magandang umaga po, Idol Rapi. Magandang umaga din po. Ma'am, kaano-ano niyo po itong kasama niyo? And pwede niyo po ba mabahagi sa amin o mapaliwanag kung ano yung nangyari at kung ano yung inireklamo natin? Kapatid ko po, sir. So, ganito po yung nangyari. October 9 po, mga bandang alas 8 po ng umaga, pumunta po kami na kapatid ko na si John Paul sa Iligan City Hall para mag-asikaso po, sir. Inasikaso ko po kasi yung requirements namin kasi po mag-OFW po kami nung dalawang kapatid ko po, sir. Sa Jordan po kami bilang domestic helper. Saktong punta po namin, nakausap ko po yung isang City Hall staff. Nagtanong po ako kung ano po ba need ko na requirements pag mag-OFW. Ang sinabi po sa akin, kailangan ko daw po na mayor's permit. Nagtaka po ako kasi kailangan ko po pala daw nun. Teka po. Para sa OFW requirements, hiningan kayo ng mayor's permit? Tama ho ba? Tapos pagbabayarin kayo niyan, syempre. Sa malamang. Opo sir, kahit po ako nagulat ako kung para saan yun. Pero nanindigan po sila na kailangan ko daw po talaga. Kaya po, inasikaso ko pa din po para sa amin dalawa na kapatid ko. Nilakad ko po hanggang pagdating ko po sa mismong kuhaan ng mayor's permit. Tinanong ko po kung saan daw po gagamitin. Sabi ko po sa abroad. Nagtaka po yung staff, sabi niya hindi daw po pang abroad yung mayor's permit. May kinalaman daw po yun sa business permit. Halos ilang oras ko po nilakad yun, halos walang kain, tapos sasabihin po nila, hindi naman daw po pala yung need. Grabe po yung inconvenience na nadanas namin kasi mali-mali po yung instruction ng staff sa City Hall. Paulit-ulit din po ako nagtanong sa kanila kasi pare-pareho lang po yung sagot. Grabe naman po pala talaga, idol. Talagang literal na pinaikot-ikot itong si complainant sa loob ng City Hall para sa maling impormasyon. Kasi dagdag ko lang po, nung magtatanong din po sa kanila, wala po ako makausap kasi po lahat nagchichismisan. Halos lahat po may kausap. Talagang di ka po nilang papansinin kahit sumigaw ka pa din. Halos lagi pag government, siguro ganyang reklamo, which is maling-mali, na tipong di ka papansinin kahit citizen ka, kung wala namang citizen, wala naman din silang trabaho. Tama ka dyan, idol. Sa City Hall, kailangan mas approachable ka ba? At saka, wag sanang masungit, di ba? Pansin din po namin sir na kadalasan sa staff nila walang alam sa computer. Halos lagi po down system nila. Pero pag titignan mo naman, di lang po talaga sila train sa pag-computer. Nagre-result po ng delay sa production nila, mas sumahaba pila and mas inconvenient po talaga sa aming mamamayan. Ibig sabihin ho ba na yung provided ng government na mga computers, hindi rin nila nagagamit o na-maximize kung paano gamitin ito? Kasi sabi nyo na hindi rin naman sila marunong. Tama ba? Naku, maling-mali talaga to kausapin natin si Attorney Ray ng PAO o Public Attorney's Office. Nang mapaliwanag sa atin yung mga ganitong klaseng kaso, yung mga reklamo. Magandang umaga po, Attorney Ray de Guzman. Magandang umaga rin, Sir Rafi. Meron po tayong fundamental law para sa mga government employees, no? Ito po yung tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, which is Republic Act 6713. It does provide guidelines for ethical behavior, integrity, and accountability in the public service. Accountability po, ibig sabihin, ito po yung mga nasa pwesto na dapat maasahan. Hindi po yung kung ano-ano yung ginagawa sa trabaho. Yun po.
Tama ho kayo, attorney, no? Matanong ko lang din ho, ano ho bang pwedeng maging sanction para sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na mga leader ng syudad na hinahayaan lang yung mga maling practice sa kanya-kanyang nasasakupan, kaya nga ng reklamo na misinformation, unethical work manner, at iba pa. Sir Rafi, meron naman po tayong pinatawag na Republic Act number 7160 or mas kilala bilang Local Government Code of 1991. This law provides guidelines for local government officials, including city leaders on their roles and responsibilities. It includes provisions related to the governance, public service, and accountability at the local level. Maaari po silang maging accountable kapag patuloy ang paulit-ulit yung malpractice o yung maling practice po sa isang syudad. Ayun, no? Malinaw na malinaw mga sinabi ni attorney. Maraming salamat ho, Attorney De Guzman ng PAO NCR. Ngayon naman, Sherry, tawagan natin yung kagawaran ni Mayor Carlo ng Iligan City para mabigyan naman sila ng side sa reklamong incompetent na pamamalakad ng City Hall. Oh, good morning. This is Mayor Carlo office. How can I help? Hello ho, si Rapi Tulpo po ito. Nandito po kayo sa Wanted Radio. Maaari bang makausap si Mayor Carlo? Ay, good morning po, Sir Rafi. Sige po, inform ko na lang po si Mayor na ninyo po siya now. Nasa meeting lang po, pero patapos naman na rin. Okay na po, Sir Rafi. Andito na po si Mayor. Magandang umaga, Sir Rafi. Magandang umaga din po, Mayor. Nakarating po sa aming tanggapan na inirereklamo yung sistema at patakaran ng inyong syudad. Marami din po kaming natanggap na reklamo tungkol sa mga staff at mga nagtatrabaho. Kesyo maliit daw, mainit na yung ulo, masusungit. Matanong ko lang din ho, Mayor, paano nyo ho ba pinamamahalaanan at paano yung nagiging selection process ng pag-hire ng mga empleyado ng City Hall nyo? Una ho, pasensya na kung minsan ho masusungit mga empleyado. Sa selection or hiring process po, sa issue ng City Hall po kasi ang may hawak niyan. Marami naman po kami eligibility, kaya lang minsan volunteer worker po talaga yung mga nare-regular kasi sa amin. Minsan ho, wala naman eligible, kaya ang nangyayari, kung sino na lang andyan, sila yung nalalagay sa pwesto. Ganun po sir, pag probinsya ganun po kadalasan nangyayari. Kung ganun ho, Mayor, sana dapat ho, kung ganun yung nangyayari, kahit papano, nagkakaroon tayo ng tinatawag na training and development para pumahasa at ma-improve ang skills ng mga workers nyo. Kasi dyan po papasok yung public personnel administration bilang subfield ng public administration and governance na nakapokus sa managing and administering government employee. Alam nyo na yan, Mayor, di ba ho, na dahil madalas nyo naman gawin bilang tatay ng syudad, di ho ba? Yes Sir Rafi, yung tamang pagkuha ng tao, yan din po dapat namin i-focus ngayon. Dapat ho, Mayor, kasi tulad ho ng complaint ngayon, misinformation po, pinaikot-ikot para sa mayor's permit. Hindi ho tama yun eh. Kailangan ba ng mayor's permit abroad? Hindi naman ho, di ba? Mali po yun. Isa po nakikipagdaldalan lang, isa pa po yung nakikipagdaldalan sa katrabaho ng mga government employee. Isa ho yun sa halimbawa ng unethical way of ng pagkatrabaho. Kasi maling-mali ho yun eh. Dapat po professional din ang kinukuha nyo, lalo na sa customer service ng government. Lastly, yung mga empleyado nyo na computer illiterate. Tulad ho ng sinabi kanina na kadalasan na yung mga government na computer hindi ho nagagamit o na-maximize kasi hindi ho alam ng empleyado nyo paano gumamit ng computer, which is tinatawag na computer illiterate nga ho. Mali ho yun kasi 21st century na ho tayo, Mayor eh. Dapat ho lahat digital na, dapat pinapabilis ang proseso lalo na sa City Hall.
dapat ho lahat ng empleyado nyo marunong kahit paano mag-computer. Diyan po papasok yung mga seminars and workshop para mas ma-enhance yung skill, lalo na maging computer illiterate ang mga nasasakupan nyo. Dapat pagtuunan nyo ng pansin yung training development, ganun din ho yung mga workshop dyan sa syudad ninyo. Yes, Sir Rafi. In fact, meron naman po kami mga workshops na ongoing pa lang. And pinaplano po na mas palakihin para mas maging epektibo yung pamamalakad. Ayun, no? Tama ho yun, Mayor, no? Laanan nyo ng budget yung syudad nyo. Advice ko lang ho, Mayor, na pagdating ho sa Public Personnel Administration, tandaan nyo po yung 7 una. Una, recruitment and hiring. Recruitment and hiring ho, make sure nyo na tama yung taong nilalagay nyo sa posisyon. Diba ho? Pangalawa, training and development. Tulad ng sinabi ko kanina, para mas ma-enhance yung kakayahan ng isang empleyado. Hindi lang ho, dun lang siya. Dapat nagko-cope up siya sa kung ano yung nangyayari, lalo na sa pabago-bago ng mundo, sa teknolohiya. Dapat alam ho ng tao nyo yun. Pangatlo ho is performance evaluation. Alam nyo na yun. At pang-apat, compensation and benefits. Yung mga sahod nila, tama dapat. Kasi yun yung mag-motivate sa kanila magtrabaho yung mga sahod. Kaya dapat walang dispute ho doon o kahit na anuman. Panglima, labor relation. Dito po kasama yung addressing employee concern. Dapat yung mga empleyado nyo is naririnig din yung side nila kung ano yung mga dapat baguhin, reforma sa City Hall nyo. And pang-anim is ethics and accountability. Mag-set po kayo ng ethical standard ng sundin ng mga empleyado at hindi po sila lumampas doon. At panghuli ho is policy implementation. Policy implementation, ito po yung pagtupad ng mga patakaran na maging maayos ang inyong nasasakupan. Siyempre, kailangan mo ng policy sa isang syudad nang sumunod sila. No? Maraming salamat po, Sir Rafi. Malaking tulong po lahat ng sinabi nyo na mas maging maayos at maunlad ang syudad namin. At sa magkapatid na complainant, Samantha at John Paul, humingi po kami ng pasensya at buong syudad ng Iligan sa naging abala at mga maling karanasan na naranasan nyo. Pangako namin hindi na ito mauulit. Pasensya na po. Ito po, Mayor. Salamat din po sa oras na binigay nyo para pakinggan yung reklamo po namin. Hiling din po namin na sana di rin po maulit yun, lalo na sa ibang tao. Thank you so much, Mayor Carlo ng Iligan City. Nako, Idol, tama lahat ang sinabi mo tungkol sa Public Personnel Administration bilang subfield ng Public Administration and Governance. Overall, Sherry, no, para din sa kaalaman ng lahat ng manonood natin ngayon, na Public Personnel Administration involves all the activities na related sa managing workforce in public sector. And minimake sure o ini-ensure nito na right people are in the right position. Na tama ang nilalagay na tao sa posisyon yon, hindi yung kung sino-sino lamang na incompetent na wala rin naman alam sa posisyon na yon at doon siya nilagay, resulting na reklamo. Lalo na tulad ng complaint natin ngayon na hindi rin tama yung pag-select o selection process ng City Hall na ito. Para ma-deliver ang public services efficiently and effectively, public person administration ay napakahalaga. Magandang topic ito and salamat din sa ating mga complainant nang mabuksan ito at maliwanagan ng tao. I think okay na po tayo, no, Idol? Maraming salamat po sa lahat ng Facebook Live viewers, sa YouTube viewers, at sa lahat po ng sumusubaybay sa Wanted sa Radyo. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode. Yun lamang po. Maraming salamat. Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rafi Tulfo in action.